Gawa sa likod ng visor, may tanalang boses. Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Da Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs, tunay na sundalo ng kalsada. Good morning mga idol. So dito tayo ngayon sa Santa Cruz, Zambales, Skygo. Shoutout nga to ala bossing. Ayan, mga bossing natin diyan. Alright. So dito tayo ngayon sa Skygo para makita tong Monarch o WM110. So yung model niya is WM110 Underbone. So malaki, malapad to mga idol, no? So update lang natin to mga idol para sa mga naghahanap ng Underbone 110cc. Unahin natin dito sa kanyang unahan is LED po ang gamit. So para siyang projector pero LED po siya mga idol. So LED din, meron po siyang LED dito na daytime running light. Tapos dito naman sa signal lights niya is naka LED rin mga idol. Ang kulay nga pala nito mga idol, parang neon green. Okay, may green, may black. So combination niya talaga, napaka-colorful pagdating sa daan. Alright? Telescopic fork po sa harapan ng suspension niya mga idol, disc brake, 2-pot caliper. Mags po ang gamit nito na may sukat na gulong na 2.50-17. Okay? Habang dito naman sa likod mga idol, napaka-sporty ang tignan niya. Sa kanyang taillight makikita natin yung kanyang gamit is ordinary bulb. Habang dito naman sa signal lights is naka ano po siya, LED na po siya mga idol. Tapos flexible pa siya. Naka-intact po yung sa kanyang rear. Back fender is yung plate holder, then yung kanyang reflector light. Dito naman sa gilid natin mga idol, makikita natin yung kanyang mga decals, napakaganda. Yan. At napaka-tintad ng kanyang kulay, no? Safe na safe sa daan. So dito naman mga idol, makikita natin yung muffler niya na may cover na plastic. Color combination niya, gray and black. Tapos ito yung kanyang brake lever or brake pedal, sorry. Then ito yung kanyang kickstarter. Right? Suspension nga pala nito sa likod is naka dual shock absorber. Mags po ang gamit nito. Drum brake para sa braking system. Tapos ang sukat ng gulong 2.75/17. Tapos tube type pa lamang siya. Ganoon din sa unahan. Tapos ang hatak nito ay chain drive ang gamit nito na merong sukat na 3070. Okay, na sprocket. 428 po siya. Dito naman yung kanyang pillion footrest, napakaganda. Okay? Then ito yung kanyang shifter. Okay? So meron siyang 4 na pagpipilian na shifting. Okay? Sa taas naman naka-manual speedometer po siya mga idol. May detail po siya ng mga indicator na 1, 2, 3 or gear shifter. Tapos may mga neutral, turn lights, no, indicator. May fuel gauge din po siya mga idol, no. Tapos ayan, manual speedometer po siya. Buttons niya, high and low, turn lights, busina. Tapos on and off ng headlight, then electric starter button. Tapos ito naman yung kanyang throttle control with brake lever sa unahan at ito naman yung hand grip with choke lever. Tapos ito ay isang automatic transmission or semi-automatic transmission, meaning cambio saka throttle lang. Okay, pagdating naman sa kanyang susian, makikita natin yung traditional key pero meron po siyang shutter lock key. Alright? Ito naman yung kanyang seat na synthetic leather plane. Okay, dito sa dulo meron siyang stitches. Okay? So yung pag-usapan naman natin ng kanyang price regarding sa cash and installment niya mga idol. Okay, ito na yung presyo niya. Monarch WM110. Meron po siyang promo na no down payment mga idol. Ayan yung mga terms niya. Tapos ang cash nito is 55,000 pesos. Okay? So meron ka ng Monarch na underbone nito mga idol.
Unahin natin dito sa may front niya mga idol. Syempre andito pa rin yung kanyang bulb type na headlight. So naka-intact po dito sa kanyang pinaka-handle. Napakaganda at napakasafe nito lalo na sa gabi dahil sumusunod ito sa galaw. Tapos pagdating naman dito mga idol, meron po siyang logo na Suzuki. Tapos ang kulay nga pala nito is blue or candy blue, parang ganun no. Tapos white and black. So tricolor po siya mga idol. Okay, pagdating naman dito makikita natin meron po siyang tatlong tornilyo just in case na magkaroon ng doble plaka, meron po siya dito. Okay? So dito yung kanyang significant na signal light or turn lights na gumagamit ng peanut bulb or ordinary bulb. Okay? So pagdating naman sa kanyang mga decals mga idol, makikita natin yung red and white. Then meron tayo dito sa may gilid na Suzuki and red and white again, napaka-boldy, and yung pangalan nito ay isang racing dahil meron siyang R. Okay? So yan. So sa kabilang gilid din, kung anong nakita yung decals, ganun din. Tapos yung kanyang patented na palikpik. Yan, napakaganda ng kanyang palikpik dito. No? So dito naman sa kanyang front fender, nakikita natin magkahalong blue and black na napakahaba. So telescopic fork po ang gamit niya sa suspension. Disc brake sa braking system na may 1-pot caliper. Mags po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 70/90-17 at tube type pa lang po siya. Mapunta tayo sa likod mga idol, no? Ayan. Ito ang kanyang tail light niya mga idol. So same pa rin sa old version. So kulay lang talagang pinagkaiba. Makikita natin dito yung kanyang tail light na gumagamit ng ordinary bulb, tapos peanut bulb para sa kanyang turn lights. Tapos dito pa rin meron pa siyang Suzuki na nakasulat or naka decals dito. Tapos nandito yung kanyang plate holder sa kanyang back fender. Tapos dito naman sa kanyang suspension, gumagamit ito ng dual shock absorber na gray po ang kanyang kulay ng coil spring. Okay? Tapos yung unit swing arm niya mga idol, ganun din ang kulay niya. Tapos pagdating naman sa kanyang braking system, drum brake po. Mags po ang ginamit niya rito at may sukat na gulong na 80/90-17. Okay, tube type pa lang po siya. So sa gilid naman makikita natin dito yung kanyang muffler na may cover po siya na metal. So hindi po siya plastic, metal po siya. Tapos yung pinaka muffler niya mayroon po siyang cover na black. Tapos dito naman makikita natin yung pillion footrest na may rubber. Okay? Tapos ito yung kickstarter niya na kung sakaling humina o malobat ang baterya mo is pwede mo siyang paandarin. Gamit lang ito mga idol. So ito yung rider footrest. Meron po siyang rubber. Then ito po ay a brake pedal para sa braking system niya. Okay, sa kabilang gilid naman mga idol, makikita natin yung kanyang hatak na gumagamit po siya ng chain drive at meron po siyang sukat na sprocket na, check natin, 37-428 mga idol. Then ito yung kanyang shifter na merong 4 na pagpipilian na gear. Okay? Ito pa rin yung rider footrest and pillion footrest mga idol. Ito naman yung sa kanyang side stand. Okay? Tapos pagdating naman sa kanyang decals mga idol, makikita natin, yan nakalagay sports underbone. Ayan, napaka sporty talaga, no? And nakalagay dito yung kanyang smash. At dito pala makikita natin yung kanyang susian sa kanyang underseat. Okay? Na nandito naka-intact sa kanyang back fender. Mapunta naman tayo sa taas mga idol. So, unahin natin yung side mirror mga idol. Okay? So, simple lang siya. Ay standard pa rin naman siya mga idol. Tapos dito naman sa kanyang console panel, so gumagamit siya ng manual panel na speedometer and odometer. Tapos may mga indicator na napaka useful. Meron siyang indicator na gear, so ito yung useful talaga dyan. Tapos gas gauge, high and low, turn lights, then neutral. Napaka-simple lang, no? Tapos meron siyang Suzuki. Okay? So ganun pa rin, katulad ng dati. Switches and buttons naman, merong high and low, turn lights, then busina. Tapos electric starter sa kabila. Ito pala ay isang automatic or semi-automatic transmission na kung saan throttle lang at
cambio ang gagamitin mo mga idol. Tapos, ito naman yung kanyang brake para sa unahan. Okay? Tapos, nandito yung kanyang choke control sa kanyang kaliwa. Okay? So, upuan naman mga idol, makikita natin, no? Yan. Napaka-slim lang siya. So, hindi ka bukak-buka ka dito. Pagdating naman sa foam niya, okay naman siya. Matigas naman siya. Pang long lasting. Tapos, yung gamit niyang cover dito, hindi po siya kalmot po sa traction, kundi maganda po yung kanyang quality dito ng cover. So, under seat compartment naman mga idol, pwede na rin kaysa wala, di ba? So, malaki din, malalim na medyo makipot lang. Okay? So, pwede na rin kaysa wala. Then, meron siya dito na rubber protector. Para just in case ito yan dito. Tapos, meron siya ditong sabitan ng helmet. Ayan, yung dalawa. Alright? At dito naman makikita din sa under seat, yung kanyang gas refiller mga idol. So, may rubber din siya. May rubber matting mismo. Para hindi siya may scratch yung kanyang tangke. Okay? At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height. Kung pasok ba ito sa may mga average height na Pinoy, katulad ko. Ako nga pala ay 5'4" in height mga idol. At kita nyo naman na okay sa all right kung ikaw ay merong height na 5'4". Siguro sa 5 flat, pwede na rin. At ang kagandahan kasi nito is napaka-slim lang ng kanyang upuan. Kaya lapat ang paa dito mga idol. So pagdating sa city driving, sa singit-singit, wala rin problema. Daily use, pwedeng-pwede po siya mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo regarding sa cash installment via Guanzon sa Santa Cruz, Zambales. So cash ng Smash, these mugs, okay, yung kanyang type, and carburetor pa lamang ito. So may cash siya na 68,400. Down payment 4,300 at sa 3 years monthly installment is nasa 3,750 pesos. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching. Peace out.